Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan. At etong ating pag-uusapan ngayon, no, medyo dapat dito makinig to, no, si Senator Chis Escudero mga kababayan. Ito po ay ang mensahe po, no, ng dating justice na si Justice Carpio mga kababayan. 'Di ba? Na sinasabi po na po pwede daw pong tumawid, no, sa 20th Congress ito pong impeachment ni VP Sara Duterte. Okay? So yan ang ating aalamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Alright? At syempre, no, mga kababayan, shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Okay, so konti na lang mga babayan, magti 300,000 subscribers na tayo. Maraming salamat sa inyo. Okay, so wag na natin patagalin to at umpisahan na natin mga babayan. Meron din po tayo isang channel mga babayan. No, ilalagay ko na lang po. Nandiyan po sa description yung link. Paki-subscribe na rin naman po, no, para sa mga latest news update. May mga uploads tayo doon ng mga balita mga babayan. Alright? So, wag na natin ito patagalin. Umpisahan na natin. Let's go. Well, ang assumption niya na hindi mag-crossover yung impeachment to the 20th Congress. Dahil dyan, sabi niya, tapusin natin ngayong June, before June 30. I don't agree with that assumption. Yung impeachment, whether it's in UK, nag-umpisa yan sa United Kingdom, inadapt yan sa US, ang rule nila, yung impeachment can cross over from one parliament to the next parliament, from one Congress to the next Congress. Katulad si former President Bill Clinton, he was impeached by the 105th House of Representatives, 105th Congress, the House of Representatives of the 105th Congress. At saka, ang trial was conducted by the Senate of the 106th US Congress. Nagko-crossover yan. Lalo pa sa atin dahil, first of all, nakalagay sa saligang batas natin, public officers and employees shall be accountable to the people at all times. At all times. That means yung legislative calendar hindi pwede i-extinguish yung accountability. Accountability mechanism ito. So, sa experience, the practice abroad, nagko-crossover yan. Kinopya natin yan sa US eh. So, ganyan din dapat dito. Second, nakalagay sa saligang batas natin na the public officer shall be accountable to the people at all times. Pag i-extinguish mo yung accountability dahil sa legislative calendar, labag sa saligang batas yan. So, I think the majority, almost everybody here in all the law schools agree that it can cross over. No? So yung kanyang assumption, bilisan natin, 2 articles of impeachment na lang para matapos before June. Hindi ganyan. That is assuming that hindi mag-crossover. Nagko-crossover ng impeachment. Whether in UK, the US, we copied this principle, at saka sa ligang batas natin, may express provision. Public officers shall be accountable to the people at all times. Pero yun talaga, kanina kasi narinig ko na naman siya sa interview, ang lagi niya kasi ginigit, di ba, narinig ko rin kasi pareho kayo ng mga paninindigan nun, yung 3 framers ng Constitution, di ba, sila Rene Sarmiento, si Adolf Ascula, si Christian Monsod, lahat pareho kayo ng mga arguments. Pero kanina kasi, lagi niya sinisingit, yung talagang hindi naman daw nakalagay yung word na crossover. Meron man nakalagay doon na crossover sa susunod na Congress, yung lagi niya ginigit. At saka, meron siya sinasite na American case din, yung January 6 na riot sa Amerika, na dininig din daw ng US Congress na natapos lang ng 4 o 5 araw, Justice. Hindi naman impeachment yun. Legislative inquiry yun. Yung sa January 6 riot. Okay. We're talking of impeachment. Iba yung impeachment, hindi legislative function. Hindi yan inquiry in aid of legislation. Iba ito, accountability ito. And under the Constitution, nakalagay doon, public
officers, employees shall be accountable to the people at all times. Yun ang malinaw so, hindi pwedeng ma-extinguish yan ng legislative calendar lang. Kaya nagko-crossover yan. Whether in UK or in the US, nagko-crossover yan. Wala namang prohibition. Sinasabi niya, wala rong word crossover. Wala naman din nagsasabi na hindi pwede mag-crossover. Hindi sabi ni Coco Pimentel, wala naman nagsasabi. Pero malinaw naman yung interpretasyon. Yung sabi niyo, yung accountability ng lahat, mga public officials at all times. Di ba? Ibig sabihin, regardless, kahit 19 or 20th Congress, basta hindi na natatapos at nakapag-convene na sila as impeachment court, tatapusin sila regardless kung mayroong susunod na Kongreso. Di ba? Ganon, Justice. Collegial court yan Pasay judicial. Mapapagaling lang yung mga senator judges, di ba? Parang gano'n. Ng court. Isang in 1 year, nag-retire yung 8 justices, majority. Matutuloy lahat ng kaso, tuloy yan. Hindi na extinguish yung mga kaso. Tuloy yan dahil court nga judicial proceeding Ito, quasi-judicial ito So, ibig sabihin nito, mga babayan, no, kahit anong mangyari, kahit na magpalit na ng mga judges, ng mga senator judges, tuloy pa rin yung impeachment. 'Di ba mga babayan? So ganun pa rin lumalabas. Kaya dapat makinig din dito, si Senator Bato, mga babayan, 'di ba? Kasi sabi nga niya, hindi daw siya abogado pero nag-research lang siya. So baka medyo kulang yung research ni Senator Bato. Kaya ito, maganda to, mapakinggan din niya, mga babayan. Lalo na doon sa mga senator na nagpupush na wag na i-hearing yan, yung impeachment na yan, i-dismiss na kagad natin yan. Sabi nga dito ni Justice Carpio, kailangan may accountability yung mga public officials. Yari kayo. Pero given yung kanyang argument, let's say gusto niya yung 19 days masunod kasi ayaw niya talaga mag-crossover sa 20th Congress. Ang sinasabi kasi niya, Justice, parang kung magkaroon ng agreement daw yung mga panel prosecutors na i-reduce yung dapat 7 articles of impeachment, gawin nila ng 2 o 3 para lang siguro kasi gusto nila pati Sabado, Linggo sila convene. Ibig sabihin, tingin nyo talagang napakasikip ng calendar, di ba, Justice? At saka the impeached officer is given 10 calendar days. Yun na, kasama na yun. His or her answer. 10 na yun. Tapos yung prosecutors are given 5 calendar days to reply. So, 15 araw na wala. 15 araw na nawala. Di ba, Justice? Di ba? Yeah, wala na. At saka magsasabina ka pa ng mga bank documents. Matagal yan. There is no reason why it should be finished before June 30 kasi nagko-crossover yan. At saka hindi mo pwede sabihin you cannot tell the Congress baguhin niyo yung articles niyo. Yun ang the obligation of the Senate is to hear and decide those articles of impeachment. So talagang kung titignan natin, mga babayan, base dun sa ginagawa nila is wala ng oras. Talagang nasakal na yung schedule ng impeachment. Diba? So parang yun nga sabi ng mga kababayan natin, lumalabas na parang meron delaying tactics na nangyayari para hindi na matuloy ito nga impeachment na to dahil nga sinasabi nila, pinagdedebatehan nila na hindi nga po pwedeng tumuloy sa 20th Congress. Pero ito malinaw na sinasabi po pwedeng tumuloy sa 20th Congress. So walang lusot si BP Sara talaga. Tuloy-tuloy yung impeachment. So malabo na, ibig sabihin yung gano'n, gusto niya ma-reduce sana kung mapag-uusapan ng mga, let's say, panel prosecutors. Ang basic problem niya, may yung assumption niya. May crossover. Yan ang practice. Well established na yan. There is a crossover from one Congress to another when it comes to impeachment. Okay, so malinaw naman at narinig din natin yan sa ibang mga argument ng ibang mga magagaling din, mga lalo pa framers ng Constitution. Pero assuming Justice, kung sakali nag-convene na sila, kasi marami naman ang parang talagang dapat dahil they don't have to abandon ang kanilang constitutional duty. Ibig sabihin, nag-convene sila sa Miyerkules, di ba?
Tapos, di ba, papakinggan yung articles of impeachment. Biglang merong mag-pass ng resolution at sabihin na we don't have the numbers. Gusto nilang magkaroon ng yun nga, yung, di ba, yung resolution na doon pa lang, wag nang ituloy yung impeachment. Pwede ba yung mangyari and then erase sa Supreme Court? Well, that is against the Constitution because nakalagay doon, trial shall proceed forthwith. Now, pag gagawin nila yun, if the majority will vote to terminate the proceeding because it's functionally dismissed, ang daming aakyat sa Korte Suprema. Yun na. So kayo, naging bahagi kayo ng matagal ng Korte Suprema. How do you view yung collective wisdom mo sa Korte Suprema? Ito kasi, di ba, ang sinasabi nila, grave abuse of discretion. Nasa ganung, ano ba yun? Ganung argument? Ang posisyon ko, I cannot speak for the Supreme Court, no? Pero ang personal posisyon ko, there is already a violation of the Constitution dahil sinasabi sa saligang batas, trial shall proceed forthwith. Na-violate na yun. 4 na buwan na. Hindi forfeit na yan. That's more than unreasonable delay na yan. Kasi during the Estrada and Corona impeachments, mga within 4 weeks lang ang delay. Ngayon, more than 4 months na. I think that is already a violation. Secondly, pag i-dismiss nila, violation na naman yan dahil ang obligation nila under the Constitution is to try to proceed with the trial forthwith. Dapat may trial. You cannot dismiss it without a trial. Yan, no? May mga violations na sila dito, mga kababayan, ang sinasabi ni Justice. No, itong parte na to, dapat to marinig, no, ni Senator Bato, mga kababayan. Dapat mapakinggan niya rin to. No, na yung dismissal na yan, hindi po pwede. No, yung pinapakalat nilang dismissal. Diba? So, hindi po pwede. Malinaw na sinasabi dito, mga kababayan. Pero do you see the possibility ng House na talagang this will be raised before the Supreme Court? Ibig sabihin, kahit mag-convince sila everybody will go to the Supreme Court if the Senate majority will dismiss the case, dismiss the impeachment. Lahat makakyatan. Okay, and how do you view that? Siyempre, maraming magagalit at can this lead to constitutional crisis, Justice? Well, it will be a problem, but there is the Supreme Court that will decide that. That's why there is a Supreme Court to prevent a constitutional crisis, no? So, I trust the Supreme Court will decide this correctly, no? And then, ang parang nakikita nyo ba na, let's say, decision ng Supreme Court, dapat ang Senado ang mag-decide kasi it's a political process na talagang mandated by the Constitution na sila yung impeachment court. Ganun ang pwede maging desisyon ng High Court? Well, nakalagay naman sa ligang batas, the Senate acting as an impeachment court shall have the sole power to decide all impeachment cases. Nakalagay naman Pero ibig sabihin ng Supreme Court pa, hindi naman nila kailangan desisyonan din na kailangan technically or legally speaking, pwedeng tumawid sa 20th Congress. Hindi sila mag-decide doon. Dapat yung discretion lang, di ba? Hindi. The Supreme Court can interpret the Constitution. Katulad yung case ni yung na-impeach they were trying to impeach CJ Davide. Nag-decide ng Supreme Court yung 1-year period. Kailan mag-umpisa yung 1-year period? Kasi after filing an impeachment case, you cannot file another case within 1 year. So, pwede i-decide ng Supreme Court ang issue whether there is a crossover or not. And also, whether forthwith means reasonable delay of less than 1 month, pwede rin. In fact, that is pending now in the Supreme Court, yung issue of forthwith. What is the meaning of forthwith? So, posibleng umakyat talaga sa korte, mga babayan, di ba? Sa Supreme Court. Pero if in case, let's say, may mag-raise nga sa Supreme Court, so, how do you foresee yung moving forward, yung timeline, ibig sabihin, how long can the Supreme Court decide on that? Kasi in the meantime, isa rin mo, may dagdag ko, no, sa ginawa nila na to, nila Senator Escudero, at sa the rest, no, ng mga senador na pilit pinipigil itong impeachment na to, mga babayan. No, isa sa nakikita ko dyan, yung sinasabi nga dito, magkakaroon ng constitutional crisis. Napakalaking problema, no, ng ginawa nila na to, mga babayan, di ba?
meantime, umaalma na yung taong bayan na naghihintay sa Supreme Court. Di ba? Ang feeling ko parang somehow it can create di ba, turbulent times ahead. Well, the Supreme Court will understand the situation. They will act accordingly. I trust them. Okay, so ibig sabihin as soon as possible, they will act on it. And tingin nyo, it will also, ibabalik din niya sa Senado for them to decide dahil ito yung discretion talaga ng Senado. Parang ganon. Well, my opinion is that, personal opinion is that there is a violation already because the forthwith requirement has not been complied with. At saka, pag i-dismiss yan without a trial, that's another violation of the Constitution. Kasi Justice, like ko rin narinig kasi yung paninindigan din ni SP, Cheese Escudero, na parang sinasabi niya, Supreme here is the plenary. Parang mapapag-usapan sa plenary. Di ba, ang tingin ko, Supreme kasi, di ba, hindi naman ako abogado, pero ang Supreme, di ba, dapat kung ano yung ang sinasabi ng batas, di ba, that should be mandated, na dapat sundin mo ng mga senador, constitutional duty, it's not an option. Dapat talaga mag-convince sila. Pero sabi niya, pag-uusapan niya sa plenary, pag ganitong argument na plenary ang sinasabi niya, how do you view or how do you make of this? Well, the Supreme Court can overrule them if they say na pwede nila i-dismiss without a trial. Well, that is a constitutional issue that will be decided by the Supreme Court. Kasi ako rin nakita ko rin nung nakaraan nung kay paglilitis ni former President Estrada, nung hindi binuksan yung second envelope, and I can relate, talagang nangyari yung EDSA 2, di ba, Justice? So, kung ito rin ang mangyari na, let's say, nasil yung impeachment trial, hindi natuloy, may pwedeng mangyari din na, let's say, taong bayan ng gumalaw, di ba, Justice? That is always possible. It happened before, no? Yeah. But I hope it doesn't happen. I hope they will decide this correctly and proceed with the trial. Kayo lead convener ho kayo, Justice ng Sambayan Coalition. Marami yung kilos protesta. Alam ko yung Tindig Pilipinas at saka itong mga akbayan, merong pagtitipon hanggang sa Senado, mamaya mula sa Film Center. Bahagi ho ba kayo ng mga kilos protesta niyan? Well, we already issued a statement, no? Sambayan issued a statement that the trial should proceed in this 19th Congress. The Senate should start already and it can cross over. Yun ang position namin. So for now, ang pananaw nyo ba dapat at this time na pagkunari na nag-convene mo sa Wednesday sa impeachment court na wag na kumari, wag na mag-intervene sa Supreme Court unless they bring it sa Supreme Court? Well, hindi na sana dumating sa punto na yun? Well, I'm sure if the Senate will not dismiss it, will proceed with the trial, nobody will complain. But if they will terminate the impeachment by saying it's functionally dismissed, aakyatan sa Supreme Court yan, ang daming aakyat sa Supreme Court. Yun yung danger na nakikita nyo sana huwag mangyari, di ba, Justice? Di ba? Yes, I hope that they will follow the Constitution. Okay. So itong timeline na pinoproposo ni Senator Francis Tolentino, kasi hindi siya naniniwala dahil wala nga yung word na crossover in the Constitution, masyadong masikip, di ba? Sinabi niyo nga 15 days, di ba? 10 days na bibigyan yung summon para sa Vice Presidente magbigay ng kanyang komento, tapos 5 days naman magre-rebut yung prosecution, 15 days ang mawawala. Tapos ang sabi niya, by June 28, June 27, rebuttal by prosecution, tapos afternoon, morning, rebuttal naman ng defense, tapos June 28, oral arguments na 1 hour each for defense and prosecution, June 29, closed door meeting ng senator judges, tapos June 30, judgment day. Masyado masikip, di ba, sir, yung kalendaryo? Well, I don't want to discuss that anymore because first of all, may crossover yung assumption niya walang crossover So talagang pinipilit nila na hindi mag-crossover, mga babayan. No, siguro kinatatakutan nila itong mga senator ng ating administrasyon na papasok na. So yun yung kinakatakot siguro na itong mga to, 'di ba? Yung kaya iniiwasan nila yung crossover na yan, mga babayan. Yun ang tingin nyo ba karamihan ng let's say, how do you view, kasi di ba kung maaari when this is already covered nationwide,
feeling nyo ba yung, let's say, mga political leanings ng mga senador, masisway ng public opinion kung meron talagang overwhelming evidence na ipresenta mga panel of prosecutors? Yes, I believe it will depend on the evidence. No? And I hope that the senator judges will decide based on the evidence. Okay. So, malaking bagay yun kasi for now, siguro you will encourage each senator kasi marami naman nakikinig sa inyong talagang mga argumento na at the moment kasi wala masyadong narinig sa iba ng mga senador Dapat, palagay nyo ba sir, ang Senado ngayon is on trial here di ba, Justice? Yeah, they will also be on trial. Kasi in an impeachment, dalawa yung judges may formal judges, yung mga senador. Pero yung taong bayan, because they see the evidence, they watch the proceedings as televised, they can form their own opinion also, their own judgment. Yun nga yung tapos pananaw nga ng iba rin, feeling nila parang dapat daw hindi na lang yung Supreme Court, it's the court of public opinion that will matter the most in this at the end of this mga deliberations, di ba, Justice? Well, we have to follow the Constitution. Pag may legal issue, dalayin sa Supreme Court. May jurisdiction sa Supreme Court to interpret the Constitution, whether there is a crossover or not. May jurisdiction sila niyan, and I think they will interpret that correctly. At saka yung power to either convict or acquit, it's within the Senate, power ng Senate. It's only the Senate that can. It's only the Senate that can acquit or convict. The Supreme Court cannot do that. The Supreme Court can only say ano yung process under the Constitution. May crossover ba? Wala. How long should the impeachment trial start from the filing of the articles? Yung term forthwith, anong meaning yan? That can be interpreted by the Supreme Court. And you are confident dahil sabi ko nga, matagal kayo dyan sa Supreme Court at ilan din, nakausap namin sila Aldo Pascuda na member din ng Supreme Court. Kung yung titignan nyo, tinitimbang nyo lahat, malaki ang chance na sabihin din talaga ng Korte Suprema pwedeng tumawid sa 20th Congress. Well, that is my personal opinion. I cannot speak for the Supreme Court. Okay. Nako, maraming salamat. Okay, so yan mga babayan, no? Grabe, ang dami palang violation na ginawa nito ni Senator Chis Escudero, mga kababayan. At itong si Senator Bato, ganun din, no? May mga violations din pala yung kanilang mga hakbang na ginagawa, mga kababayan. Nako, number 1 mga violator ng Constitution, parang ganun. Yan naman po ayon dito kay Chief Justice, no? Dahil in-explain sa atin, 'di ba? Kay Justice Carpio. 'Di ba? At naliwanagan tayo, naunawaan ng taong bayan. Actually, etong nangyari na 'to na impeachment ngayon. Marami tayong natututunan, mga kababayan. No, kaya kung titignan natin maigi, no, yung mga DDS na iba, ng mga vloggers, medyo nananahimik sila kasi namumulat yun sa bayan ng Pilipino 'Di ba? Natututo yung mga kababayan natin sa batas, lalo na sa ganito. No, hindi kagaya ng mga nakaraan, wala nag-explain. 'Di ba? Kung ano lang nababalitaan natin sa TV, yun na yun. No, hindi kumukuha ng ganito mga panig, wala mga ganito mga interviews dati. 'Di ba? Kung ano lang yung mga nangyayari, yun lang yung binabalita. So sarado. No, ang isipan ng mga tao. Kaya pag sinabi mo impeachment, ganoon na kagad yung image. 'Di ba? Ng mga nangyari kay dating Pangulong Erap Estrada. Pero beyond that, may mga ganitong scenarios pa pala. 'Di ba? So, ano masasabi niyo diyan, mga babayan, no? I-comment niyo na lang po sa ibaba niyo mga opinion na atin yung pag-usapan. Alright? So, yan muli, once again, maraming salamat sa inyong suporta. Shoutout sa mga bago natin subscribers. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's sa Mobs TV. Peace. I'm here.